Ano ang ginagawa, nabalitaan ko nga sa'yo ngayon lang, kwento na nasa kanila. Ganda yung segue natin. Oo, yung ginagawa ngayon ng kanyang mga kaalyado sa Senate para itigil itong impeachment. Kasi kala ko tapos na itong 19th Congress. Akala ko dahil dito, wala na. 20th Congress na at iba na ang labanan. Tama. Dahil nung June 11, tinapos na nila yung kanilang session. Dahil ang ending kasi dapat technically ng kanilang session sa June 13. Yun ang nakalagay sa kanilang calendar. Okay. At nagreklamo yung minority, bakit after nung forthwith, after nyo patagalin yung impeachment court, yung pag-convene ng impeachment court, pagkatapos yung patagalin, ay nireset nyo uli from June 2 to June 11. So nag-react na yung minority. Ang sabi nila, hindi, gawin na natin ngayon, June 9. No? At napilitan yung mga ibang kongresista na mag-take ng oath at mag-convene as a trial court. Pero hinabol pa nila yung remand. No? Yes, naalala ko yun. Binabalik sa Kongreso. Kahit meron ng president sa Supreme Court tungkol doon sa ibinalik nilang issue sa Kongreso. Tapos, ngayon pa, tinapos na nila yung kanilang session, biglang linggo, the day before the June 30, kung saan hindi na sila 19th Congress, biglang Senate. So anong layunin mo? No? At sabi pa niya, ito yung pinakamatindi, ang sabi pa ni Senate President Chis Escudero, pwede namin i-dismiss ang impeachment with a majority vote. Simple majority, di ba? Simple majority. Oo. No? Kaya, alam mo, tingin ko dapat nag-iba ng career si Senator Chis Escudero. Tingin ko kung siya kung naging siya, inventor. Inventor. Ang galing niyan. Dahil kaya niya mag-invento galing sa hangin ng bagong konstitusyon, no? Ng bagong rules of their own Senate, no? Baka mapuri pa natin siya kung siya ay naging inventor. Yes. No? Pero as a senator, as a Senate President, he is probably the worst sa ating kasaysayan. Wow. To say that he is the worst, medyo mabigat na ano yan. Dahil hindi lang niya nilalabag ang konstitusyon. Winawasak niya yung konstitusyon. As a matter of fact sa akin, yung pinakamalala dito ay yung sinasabi niya na pwedeng gawin to ng Senado, yung kung tama ka, nag-iimbento na siya ng sarili niyang mga rules na wala naman talaga sa kanilang kapangyarihan para gawin yun. Yeah. So, yun ang isang nakikita kong pwedeng maging parang block talaga dito sa impeachment na to, si Chis. And I'm surprised because ang pagkaalam ko, Chis was always allied with BBM, being a close friend of Liza Marcos. Tingin ko yung mas malaking alliance ni Chis ay with himself. So it's a political survival. Mas yung kanyang sarili. Una, gusto niya maging Senate President. And probably, gusto niyang tumakbo for a higher office sa 2028. So, sinesecure niya yung mga boto ngayon, no? Hindi para dun sa what is right and what is wrong. Hindi para sa what is constitutional and what is not. What is legal and what is illegal. Mukhang wala siyang pakialam doon Mukhang nawala ang kanyang, if there ever was, yung kanyang moral moorings. Ang dominant ngayon is ambition and political calculation. And it is unfortunate na hindi lang si Chis yung ganon. Karamihan nating mga senador, unfortunately, are doing that. Yes. Kung gagawin nila yan, sasang-ayon sila, ay no less than yung Senate President, pati sila ay kailangan isumpa ng buong bansa. At dapat gawan silang rebulto. Mga traidor sa konstitusyon. Yeah. Nakaukit ang kanilang pangalan para hindi mabubura. Nakaukit. No? At isusumpa sila, hindi lang ng kasalukuyang henerasyon, kundi ng mga susunod. Kaya matyaga nating maigi itong meeting na ito. Sana hindi mangyari. Pero medyo surprising. Last day ng iyong termino bilang senador,
bigla ka nagpatawag ng pulong. Linggo pa. Yun na nga no? eh. Linggo, Oo. I have never seen ang isang Senado na Yes. nagpulong-pulong on a Sunday. Willing Yes. magtrabaho on a Sunday. Sinabi ba niya kung ano yung agenda na itong gagawin nila pagpulong on Sunday? Impeachment. Pero no? anong parte ng impeachment yung gusto Oo. nilang pag-usapan? Hindi. On the last day. Pagkakasabi niya, pwede naming i-dismiss by a majority vote yung impeachment. Susubukan nila. Oo. Kung kaya nila makakuha At nagsimula ng yung conspiracy na yan nung forthwith. Nang linaw-linaw naman kung anong ibig sabihin. Ngayon, nag-imbento siya ng bagong definition ng forthwith. Wala lang. No? Ganun. Tapos, sinet niya ng June 2. No? Ng June 2. Tapos, pinospone. Sinet ng June 11. Oo. Buti na lang, may nag-call sa kanya na, ano ba yan? No? Ba't mo nilalagay sa dulo? Mag-convene na tayo sa trial court. Buti na lang napuwersa sila. Pero, nilagyan nila ng yung sabit. remand. Oo, yung yun. remand. Na a few days back, mga 3 days ago, binabawi nila, hindi naman daw remand. Referral. Ano ba kayo? Nililito nyo naman si Chris masyado. Diba? Tapos ngayon, no, biglang nagpatawag Oo. ng session. 29 Sunday para pag-usapan ng impeachment at pwede daw i-dismiss. Oh, Na so- wala whatsoever sa rules ng Senate Yep. at sa ating konstitusyon. Ang punto ni Cheese dito, sinasabi niya, and I'm not defending Cheese ha, ang ano ko lang, tinitignan ko kung ano yung ginagamit niyang rasyonal para gawin to eh. Ang sabi niya, dahil wala nang nakalagay na pwede o hindi namin itong gawin, as an impeachment court, may karapatan kaming gumawa ng sarili naming mga rules. Sambang law school nag-aral si Cheese, no? Sambang law school siya nag-aral, no? Hogsworth University. Oo. Ano ba? Walang ganyan, no? Kung ano yung nakasulat, yun lang ang susundin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala naman dito, anything goes. No? Wala naman dito, all-powerful ang Senate. Wala naman nagsasabi na pwedeng maging diktador ang Senate. Ibig sabihin, pwede. Di ba? Tama. Oo. Sambang law school nag-aral yan. Hindi ko naman minamaliit yung law school na yon, no? Pero, siguro, baka dapat hindi nyo pinasayan. Kung ganyan ang kanyang pagtingin sa batas. Literally, ang sinasabi mo, pwede kang maging diktador as Senate President. Di ba? Yun yung sinasabi mo. No, kaya sinasabi ko nag-iimbento ito. Ang problema, yung iniimbento niya ay delikado para sa ating lahat. At tingin ko talaga, kaya ginagawa niya ito ngayon sa 19th Congress. Dahil alam niya yung papasok na 20th Congress. At pag pinakinggan mo yung mga declarations ni na Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, pakinggan mo, malakas ang mga kanilang statements against sa ginagawa ng ating Senado ngayon. Tito Tama. Soto verbally strongly said na that he will come back and bring order back to the Senate. Yes, sabi niya na bushwhack daw ang impeachment, di ba? Yeah, tapos hindi lang yun, pati si Erwin Tulfo inaamin na nag-uusap na sila, nagpupulong na alam na daw nila kung anong side sila. Oo. So, ibig sabihin, talagang political calculation ang nagdo-dominate ngayon. Yes. Hindi yung essence ng impeachment complaints na very compelling. Pinag-uusapan dito, Senate presidency. Yeah. Pero nakakalungkot kasi yung paghahabol din sa Senate presidency, probably even yung mga chairmanship sa mga commission, ng mga committees, at saka yung mga perks of being part of the Senate, na ang nakakawawa talaga ay yung ating bansa, yung ating konstitusyon, yung kaban na galing sa yung pera na galing sa kaban ng bayan. Yun ang nasasakripisyo nila dito eh. At nawawala na ng accountability ang isang tao na hindi ko talaga alam bakit nasa ang focus sila sa isang tao na protektahan to kumpara sa mga taong bayan. Malala eh. Tama. Buti na lang, naglabas ang House ngayon ng statement na yung susunod na budget process ay gagawin nilang transparent. Ibig sabihin, bubuksan nila sa participation ng civil society. Ilalagay nila sa internet para